Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase, at tayong muling nasa baitang pito kasaysayan ng Asya. At ang ating bibigyan ng tuon ay patungkol sa mga vegetasyon at iba't ibang uri ng klima na mayroon sa Asya. Tutukuyin natin ang iba't ibang mga vegetation na kung saan ay matatagpuan lamang ito sa Asya, gayon din kung paano nakakaapekto ang vegetasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Gayon din ang klima na mayroon sa ating kontinente. Halika't simulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga layunin upang maitampok ang ating aralin. Narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa ang iba't ibang mga klima at vegetasyon sa Asya. Ikalawa ay nabibigyan halaga ang heograpiya sa pagtukoy ng ugnayan ng tao at kalikasan. Tandaan natin na may interaksyon ang tao at ang kalikasan sapagkat mahalaga ang vegetasyon, mahalaga ang klima at mahalaga ang kalikasan upang tayo ay mabuhay. At ang ikatlo ay nakabubuo ng iba't ibang reaksyon patungkol sa klima at vegetasyon na mayroon sa Asya. Kaugnay nito, tayo muna ay maglaro ng Oh My Fruitness na kung saan ay kailangan yung tukuyin ang ipinapakita ng larawan kung ano ang pagkain ito. Gayon din ang panahon kung kailan ito bumubunga. Para sa unang Oh My Fruitness, mahusay ito ang presas o sa Ingles, strawberry, na kung saan ay bumubunga sa panahon ng taglamig. Mahusay. Ikalawang larawan, ang abokado na kung saan ay bumubunga sa panahon ng tag-init. Ikatlo, nariyan naman ang ubas na maaring mabuhay sa panahon ng tag-init. Ikaapat, nariyan na ang mais na kung saan ay bumubunga sa panahon pa rin ng tag-init. At ang panghuli, magaling ang tinatawag na granada o pomegranates na kung saan ay bumubunga sa panahon ng taglamig. Halika't simulan na natin ang ating talakayan sapagkat nabigyan na natin ng diin ang mga klima at ang mga maaaring bumunga sa panahon ng iba't ibang klimang ito. Ano nga bang pagkakaiba ng klima o climate sa season o panahon o season na kung saan ay tumutukoy sa isang panahon ng isang bansa? Bilang pagbibigay ng definisyon, pag sinabi nating klima, sa Ingles ito'y tinatawag na climate, na kung saan ay tumutukoy sa pangkalahatang lagay ng panahon sa isang malawak na lugar. Halimbawa, sa Pilipinas, ang klima natin ay dalawa lamang. Ito ay ang panahon ng tag-init at panahon ng tag-lamig o maaring panahon ng tag-ulan. Ito rin ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera sa isang lupain sa loob ng mahabang panahon. Nariyan ang panahon ng tag-araw at tag-ulan na matatagpuan sa Pilipinas. Sa kabilang banda, tinatawag naman natin ang panahon sa Ingles bilang season. Ano naman ang panahon? Ito'y tumutukoy sa pagkakahati-hati ng taon batay sa panahon, kapaligiran at pagtama ng araw sa isang lugar. Dito pumapasok ang tinatawag nating daylight, equinox at solstice. Pag sinabi nating panahon, ito ang paghahati-hati sa isang buong taon ng isang bansa. Halimbawa, sa isang bansa, maaring magkaroon ng winter, autumn, summer, at fall, na kung saan ay tumutukoy sa mga bansang nasa kanluranin o maaring nasa hilagang bahagi ng ating mundo. Tandaan, ang panahon ay ang season na kung saan ay mahati-hati sa apat na panahon. Isa pang panahon ay tinatawag naman nating weather o maririnig natin ito bilang weather forecast. Ito naman ay ang panandaliang estado ng atmosfera sa isang lugar na kung saan ay nagkakaroon ng pabago-bagong temperatura na nararanasan ng tao. Halimbawa, ang weather natin sa araw na ito ay tag-ulan
maaring itong mabilis na magbago. Maaring matapos ang ulan ay sisibol muli ang araw. Tandaan nating muli, ang klima ay ang climate, pangkalahatang lagay ng panahon sa isang malawak na lugar. Ang panahon naman ay pagkakahati-hati ng panahon batay sa kanyang kapaligiran. At ang panahon naman ay Ingles na weather ay ang panandaliang estado ng atmosfera na kung saan ay may tag-araw at tag-ulan. Ano-ano nga bang mga salik ng klima? Pag sinabi nating muling klima, ito'y tumutukoy sa pangkalahatan sa mahabang panahon o estado ng klima ng isang lugar. Isa sa mga salik ng klima ay ang tinatawag nating latitude na kung saan ay higit daw na nakatatanggap ng sikat at init ng araw ang mga bansang malapit sa Ecuador. Kung titingnan nating mabuti ang isang larawang ito, makikita natin na narito ang sunlight strikes mostly directly at the part of the equator na kung saan kabilang ang ating bansa ang Pilipinas na malapit sa Ecuador. Ikalawa namang salik ay ang elevation or elevation na kung saan ito tumutukoy sa taas ng isang lugar. Sinasabi na kapag mas mataas ang elevasyon ng isang bansa o ng isang lugar, ay higit itong nagkakaroon ng malamig na klima, tulad na lamang ng nasa Baguio. Ikatlo ay ang topografiya na kung saan ito tumutukoy sa pagkakaayos-ayos ng natural na kaanyuan ng isang lugar. Kapag ang isang lugar ay nababalot ng kabundukan, nahaharangan ang daloy ng hangin na kung saan ay nagiging sanhi ng pagkainit ng isang lugar. Ngunit kapag ang isang lugar naman ay matatagpuan ng napakaraming mga karagatan o mga dagat, malamig ang isang lugar. At ang pang-apat na salik ng klima ay ang tinatawag nating wind pattern na kung saan ay tumutukoy sa direksyon na hangin na nagdadala ng ulan at tuyong panahon. Tulad ngayon, tayo higit na nakakaranas ng mainit na panahon sapagkat tapos na ang panahon ng amihan. Ngayon ay alam na natin ang ibig sabihin ng klima, gayon din ang mga salik na nakakaapekto sa klima, dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng klima. Sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng klima ay ginagamit natin ang Köppen Climate Classification System na kung saan ay tumutukoy sa 5 zona. Ipinapakita ng Köppen Climate Classification ang pagkakaroon ng tropical climate, dry climate, temperate climate, continental climate, at polar climate. Ang pagkakaroon ng Köppen Climate Classification System ay pinasimula ni Vladimir Köppen na isang meteorologist at climatologist. Siya rin ang naglathala ng climatic zone na nagbigay daan sa pagkakaroon ng klasifikasyon ng klima taong 1900s. Pinapakita dito ang 5 klima: klimang polar or polar climate, klimang temperate or temperate climate, klimang tropical or tropical climate, klimang disyerto or dry climate, at ang panghuli ay ang klimang continental or continental climate. Tukuyin natin ang pagkakaiba-iba, gayon din ang deskripsyon ng bawat klima. Ang una nating klima na pag-uusapan ay ang tinatawag na klimang polar or polar climate. Ito'y matatagpuan mula sa Arctic Circle na 66 and 1/2 degree hilagang latitude hanggang North Pole, 90 degree hilagang latitude at Arctic 66 1/2 timog latitude hanggang South Pole, 90 degree timog latitude. So ipinapakita mula sa larawan ang Arctic Circle 60 degree north hanggang Arctic Circle south na matatagpuan sa South Pole. Ito'y nagtataglay ng napakalamig na klima na kung saan ay nababalot ng yelo sa loob ng 6 na buwan at hindi gaanong nasisikatan ng araw. Ulitin natin na ang araw ay higit na sumisikat sa equator. At kung titingnan natin mabuti ang larawan, ang polar climate ay nasa hilagang bahagi at nasa timog bahagi ng globo. At isa sa mga
mayroong klimang polar ay ang Siberia, Russia, na kung saan ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng rehiyon ng Asya. Ang ikalawa namang klima na ating pag-uusapan ay ang klimang continental o tinatawag bilang continental climate. Sa panahon ng continental climate, ito naman ay pagkakaroon ng mahabang panahon ng taglamig na umaabot sa 6 na buwan. Ngunit may maiksing panahon ng tag-init. Ulitin natin, ang polar climate ay walang panahon ng limit lamang ang panahon ng tag-araw. Ngunit ang klimang continental ay nagkakaroon ng maiksing panahon ng tag-init. Ang halimbawa nito ay ang Japan, Mongolia at South Korea na kung saan ay bahagi ng Silangang Asya o East Asia. Ang ikatlong klima naman ay tinatawag nating temperate climate o klimang temperate na kung saan ay nakalatag sa 60-degree latitude at 20-degree latitude pahilaga at timog na tinatawag bilang gitnang latitude. Ito naman ay nagtataglay ng 4 na panahon. Narito ang 4 seasons na kung saan ay nakararanas ng taglamig, tag-init, taglagas, at tagsibol. Ang mga bansang mayroong klimang temperate ay ang mga sumusunod. Nariyan ang China, Japan, Mongolia, North at South Korea na parehas na bahagi ng Silangang Asya o East Asia. Sa kabilang dako, ang klimang tropical o tropical climate ay nakalatag sa pagitan ng Ecuador at Tropic of Cancer sa hilaga at Tropic of Capricorn sa timog. Ito ay karanasan na nakakaranas o kadalasang nakararanas ng init ng araw dahil sa direktang sikat ng araw na nagtataglay ng 2 panahon. Nariyan ang tag-araw at tag-ulan at alam ninyo ang klimang tropical sapagkat ito ang uri ng klima na mayroon sa Pilipinas. Kung kaya't kabilang rito ang bansang India, Indonesia, Vietnam, Pilipinas, Thailand at Myanmar na ilan sa mga bansang ito ay bahagi ng Timog Asya o South Asia, gayon din ang Timog Silangang Asya o Southeast Asia. Ang panghuling klima naman ay tinatawag nating klimang disyerto o dry climate na kung saan ay nakararanas ng mainit na klima patungo sa hindi gaanong malamig na klima. Ngunit nais ko lamang sabihin sa ating lahat na hindi pag sinabi nating disyerto ay mainit na kaagad. May mga disyerto na kung saan ay malamig. Hindi ibig sabihin kapag disyerto ay may kakulangan na kaagad sa malamig na panahon. Gayunpaman, ang klimang disyerto sa Asya ay matatagpuan sa bahagi ng Kanlurang Asya, Silangang Asya at Timog Asya. Ang mga bansang kabilang rito ay ang mga sumusunod. Nariyan ang Iraq, Qatar, Iran, United Arab Emirates, Syria, Afghanistan, Mongolia at India na bahagi ng Kanlurang Asya, West Asia, Silangang Asya, East Asia at Timog Asya o South Asia. Ngayon, klase, ay alam na ninyo ang iba't ibang uri ng klima. Maglaro naman tayo ng emoji test na kung saan ay magpakita ng muka batay sa inilalahad na klima ng inyong guro. Ipapakita ninyo sa inyong emoji o ipapakita ninyo sa inyong muka o sa inyong aksyon ang mga ginagawa o maaring maranasan ng tao sa iba't ibang panahon o sa iba't ibang klima. Una, magpakita ng emoji sa panahon ng tropical climate. Paano naman ang continental climate? At paano ang polar climate? Paano naman ang dry climate? Magaling, klase. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan. Ang ikalawang bahagi ng ating talakayan ay tumutukoy sa vegetation cover na kung saan ay may kaugnayan sa mga klima sa Asya.
Ngunit ano nga ba ang vegetation cover? Ito'y tumutukoy o tumatalakay sa dami ng mga halaman sa isang rehiyon. Tandaan natin na malaking bagay ang mga halaman at nakakaapekto ito sa isang klima. Sa karagdagan, ang vegetation cover ay pinag-aralan o binigyang pansin ni Theophrastus bilang ama ng botany, na kung saan ang botany ay ang pag-aaral ng halaman. Si Theophrastus ay isang mahusay na botanist na isang Griego at naging guro si Aristotle. Sa kanyang pag-aaral ng vegetation cover, kanyang natalakay ang 7 vegetation cover sa Asya, na kung saan higit na lamang na pinaunlad ng mga sumunod na henerasyon sa kanyang panahon. Nariyan ang tinatawag nating taiga, tundra, steppe, prairie, savanna, kagubatang tropical at desyerto. At iyan ang magiging ikalawang bahagi ng ating talakayan. At simulan natin ang ating pagtalakay. Para sa unang vegetation cover, ito ay ang tundra na tinatawag bilang treeless mountain tract, na kung saan ay nababalot ang buong kapaligiran ng yelo. At karaniwan, walang tumutubong yelo dahil sa sobrang lamig na mayroon ang vegetation cover na ito, kung kaya tinatawag bilang treeless mountain tract. At ito ay matatagpuan sa Siberia. Ang ikalawa namang vegetation cover ay tinatawag nating taiga, na kung saan itinatawag bilang Rocky Mountain Tract. Ibig sabihin, merong mga punong tumutubo. Ngunit ang mga punong ito ay coniferous, na kung saan ay kayang mabuhay sa malamig na panahon at gayon din ay kayang manirahan sa mainit na panahon. Isa pa rin sa mga halimbawang matatagpuan ng taiga ay ang tinatawag nating Siberia. Ang ikatlong uri naman ng vegetation tract ay ang tinatawag nating steppe. Ulit, steppe, na kung saan ay nagtataglay ng tuyo at madamong kapatagan, ngunit may mababaw na ugat na may madalang na pag-ulan. Tandaan natin, ang steppe ay may mababaw na ugat. Ang halimbawa nito ay matatagpuan sa bansang Uzbekistan, Kazakhstan at Turkmenistan. Ang ikaapat na uri ng vegetation cover ay ang tinatawag nating prairie, na kung saan ay katulad ng steppe na may katamtamang dami ng ulan, at ang mga damo naman ay may malalim na mga ugat. Kung ang steppe ay may babaw na ugat, ang prairie naman ay may malalim na ugat. At ang halimbawa nito ay matatagpuan sa Manchuria, China. Sa kabilang banda, nariyan naman ang tinatawag nating savanna, na kung saan ang lupain ay pinagsama ng damuhan at kagubatan at nakararanas ng mahabang tag-araw at maikling tag-ulan. Ang halimbawa ng mga bansang mayroong savanna ay ang Vietnam, Cambodia, Laos o Lao, at ang Indonesia. Nariyan din ang tinatawag nating kagubatang tropical o tropical forest. Ang mga kagubatang ito ay may malalapad na dahon at mayroong mahabang tag-araw at tumutubo ang tropical deciduous, na kung saan ay mayaman ang bansa pagdating sa mga iba't ibang uri ng halaman at mga punong kahoy. Ang mga bansang halimbawa ng tropical forest o rainforest ay ang Pilipinas, Malaysia at Thailand. Ang panghuli naman sa ating listahan ay ang disyerto, na kung saan ang vegetation cover ay nagtataglay ng halamang matitinik at mabababang punong kahoy. Kananiwang nagtataglay ng napakainit na panahon. Ang halimbawa ng mayroong vegetation cover na disyerto ay ang China at Mongolia. Ngunit makikita rin natin ang iba't ibang mga disyerto na kung saan ay nababalot din ng yelo. Ang halimbawa nito ay ang Gobi Desert. Ang Gobi Desert ay isa sa mga malalaking disyerto na matatagpuan sa Asya.
at pinapakita ng larawan na kapag panahon ng tag-araw, mainit sa Gobi Desert. Ngunit kapag panahon naman ng taglamig, ito rin ay nababalot ng yelo. Ngayon ay alam na natin ang iba't ibang uri ng klima na mayroon sa Asia, gayon din ang iba't ibang mga vegetation cover. Dumako naman tayo sa pinakapanghuling bahagi ng ating talakayan, na kung saan ay maipapakita natin ang kahalagahan ng interaksyon o ang pagkakaroon ng daloy sa pagitan ng tao at ang kanyang kapaligiran. Malaking epekto ang nadudulot ng pagbabago sa kapaligiran sa pamumuhay at buhay ng tao. Kung kaya't isa sa mga halimbawa ng interaksyon ng tao ay ang pagkakaroon ng pagbago o pagbabago sa kalikasan o maaring sa buhay ng tao. Nariyan din ang pagdepende natin sa kalikasan sapagkat dito tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang panghuli ay ang pag-angkop sa mga pagbabagong dulot ng ating kalikasan. Higit nating bigyan ng diin sa pagtalakay kung ano nga ba ang pagbabago, pagdepende, at pag-angkop. Ang unang interaksyon ng tao at ang kapaligiran ay ang pagbabago, na kung saan ay nililinang ng tao ang kanyang kapaligiran o ang inang kalikasan na maaring makapagdulot ng pagkakaroon ng kabutihan o maaring nagkakaroon din ng kasamaan bilang isang epekto. Maaring ito'y intentional o di inaasahang pangyayari. Ang isa sa mga halimbawa ng pagbabago ay ang pagkakaroon ng mga pabrika upang magkaroon ng mabilisang produksyon ng pagkain o mga kagamitan ng tao. Ito'y mabuti sa bahagi ng mga tao. Ngunit ang pagkakaroon ng mga pabrika ay nagkakaroon ng masamang epekto sa ating kalikasan. Higit lalo ang mga masasamang usok o mga maiitim na usok na nilalabas ng mga pabrika at maaring mga dumi na maaring sama o magkaroon ng epekto sa ating likas na yaman. Kung kaya't sa pagbabago, maaari namang magkaroon ng pagbabago. Ngunit lagi nating tandaan na hindi lamang dapat ang mabuting epekto ay sa mga tao, kundi para rin sa ating kalikasan. Ang ikalawa naman ay ang pagkakaroon ng pagdepende ng tao sa kalikasan. Ito ay ang ating pagkonsumo sa mga likas na yaman na pinagkakaloob ng ating inang kalikasan. Ito ay ang pagkakaroon ng pagtugon sa walang hangganang pangangailangan ng tao na kung saan ay higit dapat nating bigyan ng pansin sapagkat hindi kayang suportahan ng likas na yaman ang ating mga walang hangganang pangangailangan. Sa ating pagdepende dapat ay maisip natin na mahalaga ang inang kalikasan sapagkat kapag ang lahat ng ito ay naubos, wala na tayong mapagkukunan. Ang panghuli naman ay ang pag-angkop ng tao sa mga pagbabagong nadulot ng ating kalikasan. Ito ay ang pagkakaroon ng pakikiayon o pakikisalamuha ng mga tao sa ating kapaligiran na nagdudulot ng tunay na pagbabago. Halimbawa ang ebolusyon ng tao na ipakita nila ang pag-angkop sa pagbabago ng ating kalikasan, kung paano nga ba makikiangkop at kung paano makikisalamuha ang bawat tao. Nariyan din ang pag-angkop ng mga Hapon sa patuloy na pagkakaroon ng kalamidad sa Japan. Nariyan din ang pag-angkop ng tao sa pagbabago-bago ng klima na mayroon sa ating mundo. Ngayon ay tapos na natin ang ating talakayan. Magkaroon muna tayo ng isang formatibong pagsusulit. Ibigay ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Para sa una, ito ay ang tatlong uri na ugnayan ng tao at kapaligiran. Magaling, ito ay ang pagbabago, pagdepende, at pag-angkop. Ikalawa, tumutukoy sa dami ng halaman na mayroon sa isang rehiyon na nakakaapekto sa klima. Ito ay ang mahusay vegetation of vegetation cover. Ikatlo, ang klimang mayroong tag-init at tag-araw na may direktang sinag ng araw. Ito ay ang mahusay tropical climate o klimang tropical. Ikaapat, ito ay vegetation na mayroong malalim na ugat at may katamtamang dami ng ulan. Ito ay ang magaling prairie.
Tunay na natutunan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito, klase? At upang higit na magkaroon ng mas maraming nalalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang mapalalim at mapalawak ang inyong nalalaman. Hanggang sa muli, paalam!